In a world of full challenges and uncertainties, there's no way strategy that stand out above the rest. A strategy not just to survive, but to thrive. Welcome to Level Up Your Life, where self-development becomes your ultimate tools for transformation. Now, let's explore the world of self-development, where change grows and transform into a life of full happiness and satisfaction. Okay, okay boys. Ngayon, meron ako sa inyong ibibigay na 5 bagay na tumulong sa akin para i-elevate ko or para i-level up ko yung buhay ko. Okay? Kasi sa buhay kasi natin mga pare, is sa buhay kasi natin mga boys, is parang nasa finish line lang yan. Meron tayo isang ini-aim. Pero dapat lagi yung iisipin, yung finish line na yan dapat hindi na natapos. Kasi once natapos yung finish line na ini-aim nyo, tapos na rin yung buhay nyo. What do I mean tapos na rin buhay nyo? Siyempre, mawawala na kayo ng mga goals, hindi na yung mag-grow, kasi hindi na nag-level up yung finish line na yan eh. Dapat, habang ini-aim mo yung finish line na yun, dapat pataas na pataas din yung finish line na yun. Dapat pataas na pataas din yung goal mo. Hindi dapat mag-stick ka lang sa isang linya or sa isang goal. Dapat, for example, na-achieve mo na yung dream physique mo. Next is, syempre, ma-achieve mo naman is, syempre, for example, ang goal mo is makatulong sa ibang tao. Syempre, ang una mo i-achieve mo na yung knowledge mo, yung dream physique mo. After nun, syempre, kailangan kung goal mo makatulong sa ibang tao, edi, yun naman next mong i-aim, makatulong sa ibang tao. Okay? Kasi, kaya sobrang halaga magkaroon ka ng goal sa buhay. Okay? Kaya itong 5 to is, I'm sure, itong 5 to is makakatulong sa inyo. Okay? Pero syempre, bago ko sabihin yung 5 yon, make sure na nakasubscribe ka at i-subscribe mo yung second channel natin na June Clips, wherein doon ako nag-upload ng mga clips dito sa long form natin. And then may TikTok din tayo and may Spotify din tayo. So, let's go! Number 1 is start working out. Ano ba ibig sabihin ng start working out? Yung start working out kasi is kailangan mong i-build muna yung sarili mo. Okay? Kasi ako is nagsimula lang sa taong mahiyain na walang walang confidence or confident para humarap sa ibang tao makipag-usap. So sabi ko sa sarili ko, paano nga ba ako magi-improve or paano ko maharap yung challenges na yon? And guess what? Nag-workout ako. Pero nag-workout ako is sa gilid lang ng bahay namin. Kasi meron kaming maliit na plates and may rack kami doon, may bar kami doon, kung saan nakakapag-workout kami ng brother ko. Doon ko sinimulan yung workout ko. So parang naging semi-calisthenics, parang literal na, parang naging hybrid ako. Nag-push up ako, weights, mga ganun. Kaya sobrang halaga nito kasi mga pare, angat din yung confident mo. Paano ko nasabi? Kasi alam mo pinaghihirapan mo yung katawan mo eh. Alam mo na hindi ka basta-basta. Alam mo na ang dami mong struggle, ang dami mong challenge na hinarap at nalagpasan mo yun. For example, na set ka, so kahit sobrang sakit na ng muscle mo, pinipili mo pa rin tapusin yung set mo. Pinipili mo pa rin quality yung set mo. Kaya I highly recommended na i-try mo yung mag-workout. Kahit sa bahay lang, hindi kailangan pumunta ka agad sa gym. Okay, paano ko sisimulan to ngayon? Kuya Jun, paano ko simulan? Simulan mo mag-push up ka ngayon. I-post mo tong video na to. Mag 10 push up ka ngayon. Guarantee sa inyo mga pare, mga boys na magbabago buhay mo, na magbabago yung perspective mo sa buhay. Okay? Second naman, ito rin ang isa sa mga naging dahilan bakit nawala yung pagiging overthink ko. Kasi dati, sobrang overthinker ko, na kahit isang maliit na bagay na pagkakamali, ino-overthink ko buong linggo. Ganon kalala yung overthinker ko dati, pag-overthink ko. Siyempre, ako gusto ko mag-level up yung buhay ko. Gusto kong maging best version na sarili ko. Yan alam ko sa sarili ko na dapat, kung gusto kong maging best version na sarili ko, dapat hindi ako overthinker. Dapat lagi akong positive thinker. Kaya ginawa ko, nag-meditate ako. Sobrang halaga ng meditate mga pare. Lalo na kapag nagsisimula ka pa lang sa journey mo, na ang meditate kasi is a good start mga pare para mag-improve yung buhay mo or para malaman or para maging clear yung utak mo. Kaya highly recommended na i-try mo yung meditation lalo na kung ikaw ay isang overthinker.
Okay? Pero sa mga overthinker dyan, meron ako isang quote na sasabihin sa inyo. Minsan kasi ang mga tao is mas nabubuhay pa sa imagination nila kaysa sa reality. Okay? Nung nabasa ko yung quote na yan, nagbago rin yung perspective ko. Hindi na rin ako naging overthinker. Okay? Kasi karaniwan ng mga tao, nag-focus na sa imagination nila, ay, what if hindi ako maging successful? What if hindi ko kayanin yung gantong path? What if injured ako pag pumunta ako sa gym? So wala ka na naging action, nakahiga ka lang, tapos nag-iisip, minsan nag-scroll ka pa sa social media. 'Di ba? Pero pag inactionan mo 'yon, nakikita mo yung results mo. Paano malalaman kung hindi mo susubukan? 'Di ba? Ang buhay natin is parang math. Try and error lang. Pag hindi gumana sa'yo, okay, try ulit sa panibagong path. Pag hindi gumana sa'yo yung ganitong business, try ulit dito. Pag try ulit dito. 'Di ba? Tandaan niyo mga boys. Most sa mga nanonood sa akin, is 18, 16, 20, 23, bata pa tayo. Bata pa. So marami pa tayong energy, marami pa tayong time para i-try yung mga bagay. Kaya huwag kayong matakot na i-try na i-try. Honestly, kami ng brother ko din, yung isang best friend, marami kaming tinry na business na nag-failed. SMMA, e-commerce, clothing line, lahat yung nag-failed, okay? Pero hindi kami sumusuko kasi alam namin, sa lahat ng failure na yon is kapalit ng success. Kapalit nun is parang nagiging tulay siya. For example, nag-failed yung unang business, ibig sabihin nun merong bagong sahig para apakan namin para makapunta kami sa finish line. Okay? Next naman is journal. Okay, especially kung ikaw is masyadong crowded yung utak mo, isulat mo lang. Kumuha ka lang sa isang libro, isulat mo lang doon hanggang wala ka na may isulat. Literal mga pare. May experience mo yun. Once na nag-journal ka, magsulat ka na magsulat kung ano tumatakbo sa isip mo. And once na wala ka na maisulat, yung crowded sa utak, mawawala yan. And next naman is, syempre, invest at book. So mga pare, ito una ko in-invest. Itong .com Secret by Russell Brunson, mga pare. So, if ever na mahilig ka sa mga marketing, I highly recommend na i-try mo tong secret. Itong .com Secret, sobrang ganda niya. And about naman sa mindset, is highly recommended na itong Think and Grow Rich, mga pare. Mostly kasi ng mga tao, ang iniisip nila, saan ba maganda mag-invest? Sa bahay? Sa lupa? Bitcoin? Ang dami nilang iniisip eh. Ano yung saan pinakamaganda muna mag-invest? Lalo pa nagsisimula ka? Sa mindset mo. Okay? Kasi bali wala pag-i-invest mo dyan kung wala kang mindset. Okay? Sabihin natin, lahat ng mga bilyonaryo, tanggalin mo yung yaman yan. After 1 month, balikan mo yan, milyonaryo na ulit yan, bilyonaryo na ulit yan. Eh, yung walang mindset, tanggalin mo yung, for example, nanalo sa nanalo ng 1,000,000. Sige, bigyan mo ng 1,000,000 yan. Yung walang mindset, balikan mo na 1 buwan, 1 taon. Wala na, din na milyonaryo yan. Kaya sobrang halaga mag-invest ka dito sa mindset mo. And next naman is learn to manifest and take action. Okay, mostly kasi ang mga tao is nagmamanifest lang sila eh. Pero nakakalimutan nila yung salitang take action. So, mga pare, yan yung dalawang duo, dalawang magandang combination sa buhay. Manifestation and take action. Okay? Kasi ang world natin is masyadong giving yan eh, mapagbigay yan. 'Di ba? The more na iniisip mo na makukuha mo nila, dinadama mo talaga. Plus sinama mo pa na action, bibigay sa yan. Pero pag dinadama mo lang, pero nakahiga ka lang buong araw sa kwarto mo, hindi ka lumalabas sa comfort zone mo, hindi ibibigay sa ng mundo yan. Tandaan mo yan. Kaya, huwag niyong kakalimutan mag-take action. Okay? For example, gusto mong mag-YouTube. Okay, magsimula bukas, magre-record na ako. Wag magsimula bukas. Gawin mo na ngayon. Mag-record ka na ngayon. Ba't pa bukas? For what? Kung pwede naman ngayon. 'Di ba? So yun lang. Maraming salamat sa panonood. And yun, may Spotify, may TikTok, and may another June Clips tayo dito sa YouTube channel. I-check nyo na lang. Let's go! Okay, so 10 minutes.